Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1161. Napatingin si A sa mahina niyang manugang. Kinuha niya ang isang grupo ng mga matatanda at makapangyarihang mandirigma at sumugod sa lugar. Lahat sila ay napakabilis, na para bang sila ay mga anino na nakikipagkarera sa kadiliman. Hintayin mo ako, mabilis na naiwan ang mataba na nanghihina. Pagod na siya at paulit-ulit siyang humihikbi at humihinga, hindi makasabay sa bilis ng mga manlalaban na iyon. Daddy, sa tingin ko ay umalis na siya. Hindi ko dapat sinabi sa kanila na ngayon lang ako ay anak ng pamilyang Mac. Ngayong alam na nila, dapat ay umalis na sila. Habang nasa daan ay kinausap ni Autumn ang kanyang ama. Tumigas ang ekspresyon ni Ace. Hindi siya kumibo, kumukulo ang galit sa kanyang mga ugat. Ay, andito pa sila. Anden sila daddy. Kumakain sila ng barbecue. Gayunpaman, agad namang nagningning ang mga mata ni Autumn nang mapansin niya ang tatlong taong kumakain sa barbecue stall. Bakit nandyan si Kayla? Kaibigan ba nila? Naikuyom ni Ace ang kanyang mga kamao habang pinagmamasdan ang eksena mula sa malayo. Sa tingin ko ay hindi sila kilala ni Kayla. Pinayuhan pa nga niya silang dalawa na ibenta sa akin ang mga damit kanina. Baka pinapakain nila siya dahil sa tingin nila ay maganda siya. Kung ganoon nga, hindi sinasadyang tinulungan ako ni Kayla sa pagpapatigil sa kanila. Nagningning ang mga mata ni Autumn. Siguro gusto ni Kayla na tulungan ako dahil nakita niyang ang daming namatay sa mga tauhan natin. Medyo close naman kami eh. Oo, pwede. Kahit ano pa, hindi na makakatakas ang mag-asawang iyon ngayong nakita na natin sila. Isang malalamig na ngiti ang ibinigay ni Ace. Mabilis na huminto ang grupo sa malapit. Tapos ka na, kita mo, mabilis silang dumating. Patay kayong dalawa. Naramdaman ni Kayla ang nakakatakot na aura sa likod niya. Napasulyap siya sa balikat niya, pagkatapos ay nagbigay ng mapait na ngiti kay Jack. Hey, hindi na kailangang mag-alala. Tumawa si Jack at tumayo. Pwede na kayong kumain ni Kayla, dear. Babalik ako dali. Pagkatapos niyang sabihin iyon, diretso siyang naglakad patungo sa puwersa ng pamilya Mac. Hoy, don't tell me that your husband is of the true God status. Masyado siyang confident dito, babalik daw siya agad. Don't tell me he's at the advanced stage, or the peak already. Sa wakas ay may napagtanto si Kayla. Kumunat ang noo niya at bumulong kay Selena. Ang pangalan ko ay Selena. Siya si Jack mula sa pamilyang puti. At huwag kang mag-alala tungkol sa kanyang lakas. Ang pamilyang Mac ay wala sa kanya. Isang nakakapanatag na ngiti ang ibinigay ni Selena at kinuha ang isang chicken skewer, kinagat ito. Habang nasa tabi niya si Jack, naramdaman niya ang seguridad na bumabalot sa kanya. Seryoso, siya ay mula sa White family. Hindi nakakagulat na hindi siya natakot. Kaya siya ay isang mandirigma mula sa White family. Nanlaki ang mata ni Kayla. Mabilis niyang napagtanto na ang pamilya Mac ay nagkaroon ng malubhang problema ngayon. Gayunpaman, hindi niya masisisi ang mga ito sa aksidenteng pagpili ng laban na hindi nila mapapanalo. Ang pamilyang White ay madalas na bumisita sa bayan sa ibaba ng bundok, ngunit ang pamilyang Mac ay mayroon ng sarili nilang time and lay sa pamilyang puti. At saka, ang pamilyang Mac ay matagal nang nandito, at alam nila ang mga tao na hinding-hindi nila dapat pukawin sa pamilyang puti. Kaya naman wala silang masyadong dapat ikatakot dahil alam na nila kung sino ang hindi masasaktan. Ngunit kinailangan lang nilang makaharap sina Jack at Selena, hindi alam na ang una ay mula sa pamilyang White. Malas sila sa pagkakataong ito. Kabanata 1162. Autumn diba? Hey! Hindi ko akalain na magkikita tayo ng ganito kaga. Hindi ko man lang naubos ang pagkain ko. Malumanay na naglakad si Jack papunta sa kanya. Huwag mong sabihing narito ka para pasalamatan ako sa pagligtas sa iyong buhay. Nakangisi niyang sabi. Ha! Kung ganoon, hindi na kailangan ng pasasalamat mo. Dinala mo pa ang napakaraming tao dito para magpasalamat sa akin. Pinahiya mo ako. Maraming tao na nag-aalala pa rin kay Jack ay hindi maiwasang mapangiti sa kanyang mga sinabi. Nasa kanya pa rin ang espiritu na patuloy na magbiro kahit sa sandaling ito. Hey! Pinutol mo ang braso ng aking anak at sinasabi mo sa akin na dapat akong magpasalamat sa iyo, Pump. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Humalaklak si Ace at sinaman ng masamang tingin si Jack. Ang kanyang mga mata ay nagiging dugo at siya ay mukhang nakakatakot. Binalot siya ng aura ng isang demigod status fighter. Master, hayaan mo ako ang pumatay sa punk na ito. F***, kumakain pa nga siya ng barbecue dito. Wala siyang respeto sa pamilya Mac. Isang matandang lalaki na isang 8th grade grandmaster ang lumakad ng ilang hakbang pasulong, nagsasalita sa isang marahas na tono.
Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Ace. Salamat at kumakain pa rin siya ng barbecue dito. Saan natin siya hahanapin kung siya ay umalis? Ikalawang elder, huwag mong patayin ang punk na ito kaagad, paalala ni Autumn sa kanya. Gusto kong makita siyang pahirapan. Putulin ang mga piraso at piraso ng kanyang laman at ipakain sa mga aso. Kung hindi, hindi ako mabubusog. Dito, napatingin si Autumn kay Selena. Oo, tama. At hindi rin natin mapapabayaan ang kanyang asawa ng ganoon kadali, sabi niya. Gusto kong gawin itong pump na relo habang ang kanyang asawa ay ginagago. Ipapaunawa ko sa kanya ang halaga na dapat niyang bayaran para sa aking braso. Hay nako, kadalasan, nakakalimutan lang ng mga tao ang mga aral na natutunan nila kapag hamupa na ang sakit. Hindi man lang hamupa ang sakit mo, nakalimutan mo na ang leksyon mo. Hindi ka ba nakaluhod, nagmamakaawa sa buhay mo noon? Bakit ang bangis mo ngayon? Napangiti na lang si Jack nang marinig iyon. Mamatay ka na lang. How dare you bully the Mac family? Nakita ng pangalawang elder na naglakas loob pa rin si Jack na kumilos ng napakabaliw, kaya't gumawa siya ng ilang hakbang at sumugod kay Jack. Ang mga hakbang ng matanda ay magaan ngunit matatag, at ang kanyang kamao ay kasing bilis ng hangin. Habang inihagis niya ang suntok kay Jack, isang aura ng ulo ng tigre ang lumitaw sa harap ng kanyang kamao, na para bang ito ay isang bukas na panga na handang lunukan ng buo si Jack. Takot na takot ang mga nanunood sa kanilang paligid nang makita ang pag-atake kaya napaatras sila ng ilang hakbang. Madaling umiwas si Jack sa pag-atake. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang binti patungo sa tiyan ng kanyang kalaban. Isang mapurol na kalabog ang umalangaw-ngaw. Lumipad pa atras ang matanda at bumagsak sa lupa. Dumura siya ng isang bibig ng dugo at ang kanyang mukha ay naging puti. Hindi kaya. Ang pangalawang elder ay hindi katugma para sa kanya. Namula ang lahat ng mukha ng matatanda nang makita nila ito. Nakita nila ang lakas, bilis, at katumpakan sa pag-atake ng pangalawang elder kanina. Alam nila na hindi madaling umiwas sa isang pag-atake na tulad nito. Ngunit napakadali nitong naiwasan ni Jack, at nasugatan pa niya ang pangalawang elder sa isang pag-atake. Humiga sa lupa ang pangalawang elder. Pinilit niyang tumayo, ngunit halatang bigat ng katawan niya, at nabigo siya. Hindi ako naniniwala dyan. Halika. Naikuyom ni Ace ang palad niya nang makita ito, at may lumitaw na espada sa pagkakahawak niya. Itinutok niya ang kanyang talon kay Jack. Biglang, isang nakakatakot na air blade ang humampes kay Jack sa hindi maisip na bilis. Habang inilalabas niya ang kanyang talon, inilabas din ni Jack ang kanyang talam. Inihagis niya ang kanyang talon patungo sa kanyang kalaban. Isa pang airblade ang sumugod upang salubungin ang isa na nagbanggaan sa gitna ng hangin. Kabanata 1163. Biglang umalangaw-ngaw ang isang mabangis na pagsabog. Nawasak ang airblade ni Ace dahil mabilis itong nalampasan ng airblade ni Jack. Nawala ang nakakatakot na airblade na iyon, at nawala rin ang momentum ng airblade ni Jack. Ibinaw nito ang natitirang lakas sa katawan ni Ace. Agad na tumalsik ng dugo si Ace. Lumipad siya pabalik, at isang mahabang bakas ang makikita sa kanyang dibdib. Guro, marami sa mga mandirigma ng pamilya Mac ang labis na natakot kaya namuti ang kanilang mga mukha sa nakita. Ang kanilang Panginoon ay nasa panimulang yugto ng pagiging demigod, ngunit hindi pa rin siya tugma kay Jack. Inihagis ni Jack ang ilan pang airblades. Marami sa mga matatanda na mga Grandmaster ang agad na pinatay. Tumakbo. Ang iba sa kanila, na hindi masyadong malalakas na manlalaban, ay mabilis na nakabuntot upang tumakbo pagkatapos masuri ang sitwasyon. Gama ng pakiramdam ng mataba na sa wakas ay naabutan na niya ito. Agad siyang nakipaghalo sa grupo ng pamilya Mac at nakatakas. Ang pinakamalakas na mandirigma ng pamilya Mac ay patay na ngayon, at halos wala na ang kanilang pamilya. Nakatayo si Ace, isa pang subo ng dugo ang tumulo mula sa kanyang bibig. Sinaksak niya ang kanyang espada sa lupa para pakalmayan ang sarili at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nakatitig kay Jack. Sino ka, brat ka? How could you be so strong? Hey, sino ako? Bakit ko sasabihin sa iyo? Pretuhin mo na lang ako bilang isang palakaibigang dumadaan. Kahit kailan, hindi ka pwedeng umikot para i-provoke ako. Tumawa si Jack at binigyan ng malamig na titig ang kausap. You gave me no choice. You were too fierce just now. Today will be the day you and your daughter die. Mas mabuting pumatay kaysa hayaan kang mabuhay at patuloy na mang-aapi sa iba dito. Marami sa mga taga-bayan ang napupuot sa iyo na sinasabing matagal ka nang nagalit sa publiko. Kaya lang, pinili nilang huwag ipahayag ang kanilang galit. Tama, patayin mo siya, patayin mo. Huwag na natin silang pahirapan pa. Sumigaw ang maraming bystanders mula sa gilid. Ito ay maliwanag na ang pamilya Mac ay nakasakit ng maraming tao.
Who dares to kill my brother? May death wish ba siya? Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malapit. Isang lalaki ang humakbang, galit sa kanyang mga tingin. Tapos na tayo. Nandito na si Gaius. Maraming tao ang natakot nang marinig nila ang boses na ito. Nakakatakot ang aura ng lalaki. Sumugod siya at tumulong para alalayan ang kuya niya. Ayos ka lang, kuya. Nag-aalalang tanong niya. Malala na ang mga sugat ko, pero at least nandito ka. Hindi pa ako patay. Active day internal sigh of relief kasama si Gaius dito. Sa pamamagitan nito, ginawa ang punk na iyon para sa. Pagkatapos ng lahat, si Gaius ang Team O'Neill sa Pamilyang Puti. Ang brat na iyon ay naghukay ng sarili niyang libingan. So what if I want to kill him? Ikaw si Gaius, right? You dare stop me. Nagsalita si Jack sa malamig na tono, nanlilisik si Gaius. Laking gulat ni Gaius nang makilala niya ang lalaking nasa harapan niya. Humakbang siya at lumuhad sa harap ni Jack. Young Master Jack, Kabanata 1164. Young Master Jack White. Natigilan si Ace Mac nang marinig niya kung paano lumuhad si Gaius Mac at kinausap si Jack bilang Young Master. Nangangahulugan ba iyon na ang lalaking ito ay isang Young Master mula sa Whitemane family? Kung hindi, bakit lumuhad si Gaius sa harapan niya? Isang Young Master mula sa White family. Huminga ng malalim si Kayla Light at halos mahulog sa lupa ang barbecue skewer na nasa kamay niya. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit hindi natatakot si Jack sa kabilang partido. Ang binatang ito ay hindi lamang may mahusay na husay sa pakikipaglaban ngunit mayroon din siyang makapangyarihang posisyon. Young Master Jack, paano ka nasaktan ng pangalawang kapatid ko? Patawarin mo sila. Namutla ang mukha ni Gaius. Dati ay ipinapalam niya sa kanyang kapatid ang mga tao mula sa Pamilyang Puti na hindi sila maaaring masaktan dahil alam niyang sisirain ng kanyang kapatid ang kanyang pamangkin habang patuloy nitong binubuli ang mga tao sa bayan. Personal niyang pinayuhan si Ace at ang iba pa tungkol dito. Hiniling niya kay Ace na kontrolin ang kanyang anak na babae o may seryosong mangyayari maaga o huli. Gayunpaman, palaging sinasabi ni Ace na gagawin niya ngunit sinunod pa rin niya ang kanyang anak na babae ng palihim at pinalayaw ito. Noon pa man ay iniisip ni Gaius na wala sa mga makapangyarihang tao sa bayan ang mas malakas kaysa sa Pamilyang Mac. Bukod doon, walang malaking mangyayari dahil alam ni Ace ang tungkol sa lahat ng Masters at Young Masters mula sa White family na hindi niya masasaktan. Napakabisi niya kamakailan sa pagbabalik ni Jack. Gusto niyang bumaba ng bundok ngayong gabi para ipaalam kay Ace ang lahat ng nangyari sa pagbabalik ni na Jack at Selena. Hiniling din niya sa isang tao na gumuhit ng mga larawan ng lahat ng bago upang matindaan ng kanyang pamilya na hindi nila masasaktan ang mga taong ito. Sa kasamaang palad, siya ay medyo huli na. Natuklasan niyang may nangyari nang makarating siya sa bahay kaya agad siyang sumugod. Wala siyang ideya na ang na-offend nila ay si Jack. Sinabi ko na kailangan kong patayin ang mag-ama na ito ngayon. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Jack. Karapat dapat mamatay ang kanyang anak na babae dahil hiniling niya sa aking asawa na maghubad sa publiko. Gayunpaman, pinili ko pa rin siyang buhayin at putulin lamang ang kanyang isang kamay. Sino ang nakakaalam na ang kanyang ama at ang iba pa ay maglalakas loob na pumunta sa amin? Sa tingin mo ba ay pakakawalan ko pa rin sila? Napahinto si Jack bago nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi ako ang hindi nagbigay sa kanila ng pagkakataon. Nabigyan ko na sila ng pagkakataon pero hindi mo ako masisisi kung hindi nila ito pinahalagahan. Young Master Jack, alam namin ang aming mga pagkakamali. Patawarin mo kami. Parehong lumuhad sa sahig sina Ace at Autumn Mac habang patuloy silang humihingi ng tawad. Sa wakas ay napagtanto na nila kung anong uri ng tao ang kanilang nasaktan. Gaius, sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba ay karapat-dapat silang mamatay? Tumingin si Jack kay Gaius at nagpatuloy sa pagsasalita. Bilang Tieman, dapat na gumanap ka ng papel sa pagsuporta sa kanila na mag-misbehave tulad nito, di ba? Pinagpawisan ng husto si Gaius nang marinig niya ito. Hindi, Young Master Jack. Naging abala ako buong araw sa White family at bihira akong bumalik. Hindi ko sila naprotektahan. Takot talaga si Gaius. Si Jack ay hindi lamang nasa mas mataas na posisyon kaysa sa kanya, mayroon siyang mas mataas na husay at kapangyarihan sa pakikipaglaban kumpara kay Gaius. Tuluyan na siyang nasakop ng mga talento ni Jack noong nakaraang martial art competition at lihim siyang nalungkot na master si Jack. Sa ngayon, napakamalas niya kung isisi sa kanya ni Jack ang bagay na ito at papatayin siya sa kanyang pagkakasangkot. Kung tutusin, bagamat laging sinasamantala ni Ace ang kanyang posisyon para kumilos ng mayabang, hindi sila kailanman tinulungan ni Gaius na gumawa ng anumang mali. Galit siyang sumugod dahil sa pagkabalisa nang marinig niyang muntik nang mapatay ang kanyang pamangkin at muntik nang mamatay ang kanyang kapatid.
Sino ang nakakaalam na si Autumn ay talagang nagpakamatay at talagang naglakas loob na hilingin sa asawa ni Jack na maghubad sa kalye. Kabanata 1165. Talaga, malamig nang umiti si Jack at tumingin sa mga tao sa paligid niya bago nagsalita. Direktang kumilos ba si Helmsman Max sa mga normal na araw at gumawa ng anumang bagay na nakakasakit sa lahat? Kung mayroong mga ganyang aksyon, pakisabi sa akin para mapatay ko siya at malinisan ang pangalan ng pamilya ko. Nangingibabaw ang mga salita ni Jack at nakatayo siya doon na parang isang makajos na estatwa. Sa sobrang takot ni Gaius ay tuloy-tuloy ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo. Bagamat pakiramdam niya ay wala siyang ginawang masama, labis siyang natakot na may lumapit at gumawa ng mga bagay para mapatay siya. Kung tutusin, ang katotohanan na siya ang timer ng pamilyang puti ay naging dahilan ng pagkainggit, at pagkapuot sa kanya ng maraming tao. Wala siyang ginawang masama sa lahat ng oras na ito. Sa sandaling ito, napaisip si Kayla at tumayo. Bihira namang bumaba si Gaius mula sa bundok at lagi siyang abala sa pagsasanay. Siguradong iniisip niya na ma-promote siya sa posisyon ng Patronum. Kaya naman palaging nagrereklamo ang asawa niya tungkol dito. Lagi niyang sinasabi na nasa bundok siya at bihira siyang bumaba para samahan sila. Oo, parang ganoon nga. Laging nagrereklamo ang asawa niya. Tumanggo rin ang isang babae bilang pagsang-ayon. Lihim na nakahinga si Gaius nang marinig niya ito. Tumingin siya sa karamihan at sinabi, "Salamat sa lahat dahil lahat kayo ay nagsalita ng patas na mga salita." Sige, tumanggo si Jack at direktang ibinato ang espada kay Gaius. Gaius, kung sa tingin mo ay wala kang ginawang mali at wala kang kasalanan, siguradong alam mo na kung ano ang gagawin bilang puti ngayong gusto na akong patayin ni Ace. Gusto pa nga ng anak niyang ipahiya ang asawa ko. Napalunok ng laway si Gaius at tumayo na may hawak na espada. Alam ko ang ibig sabihin ng Young Master, hinihiling mo sa akin na ilagay ang katwiran bago ang pamilya. Naglakad si Gaius papunta kina Ace at Autumn pagkatapos niyang magsalita na may hawak na espada. Tito, ikaw, natakot si Autumn kaya nanginginig ang boses niya. Tumingin si Gaius sa kanilang dalawa at sinabing, "Kuya, pamangkin, ilang beses ko na kayong hinikayat na maging mahinahon ngunit hindi kayo kailanman nakinig sa akin. Ngayon, masisisi ninyo ang inyong sarili kung bakit kayo napasok sa ganoong gulo." Diretso silang inatake ni Gaius gamit ang espada. Parehong namatay sina Ace at Autumn sa mga hiwa sa kanilang leeg nang bumagsak sila sa lupa na may takot sa kanilang mga mata. Naglakad si Gaius papunta kay Jack at ibinalik ang espada. Young Master Jack, ang iba pang mga kamag-anak sa kanilang pamilya ay mahihina at hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na mali. Nakikiusap ako na palayain mo sila. Kinuha ni Jack ang espada at ngumiti. Huwag kang mag-alala, pinapatay ko lamang ang mga karapat-dapat sa kamatayan at hindi na kailangang saktan ang mga inosente. Hindi ko isasama ang ibang mga manggagawa at mga kamag-anak. Kumuha ka ng maglilibing sa kanila. Salamat, Young Master. Iminuwestre ni Gaius ang kanyang mga kamay at hindi nagtagal ay umalis upang kunin ang mga tao mula sa pamilya Mac upang linisin nila ang mga katawan. Hindi ko naisip na ikaw ang Young Master ng White Family. Iba ang tingin ni Kayla kay Jack habang papalapit sa kanya si Jack. Talagang makapangyarihan ka para maalis ang bully sa bayang ito. Ngumiti si Jack, gusto mo bang pumunta sa White Family? Maaari kitang dalhin sa White Family at maaari kang sumama sa amin kung gusto mo. Kabanata 1166, sumali sa pamilyang puti. Tuwang-tuwang bulalas ni Kayla, kumikinang ang mga mata sa sarap. Are you for real? Hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng pangamba habang idinagdag niya, ang mga normal na tao ay walang awtoridad na dalhin ang sinuman sa pamilyang puti maliban kung sila ay mga taong may mataas na posisyon sa pamilyang puti, tulad ng mga matatanda, patronum, o anak ng mga matatanda. Halos hindi makagat ni Selena ang kanyang ngiti sa kinikilos ng dalaga. Huwag kang mag-alala, tiyak na makakasali ka sa pamilyang puti kung sinabi ni Jack. Siya ang anak ng Panginoon ng pamilyang puti at tagapagmana ng pamilyang puti. Master position ngayon. Oh my God. Laking gulat ni Kayla sa balita, nakabuka ang kanyang mga panga na maaaring magkasya ang isang itlog. Makalipas ang ilang segundo, nilunok niya ang sarili niyang laway at sinabing, ang tagapagmana ng Family Master. Hindi ba nangangahulugan iyon na may pag-asa kang maging Panginoon ng pamilya sa hinaharap? Wala akong ideya na ganoon kakagalang-galang ang katayuan mo. Hindi nakapagtataka na lumuhad si Gaius nang walang pag-aalinlangan nang makita kanya. Haha, hindi ako interesadong maging Panginoon ng pamilya, kaya hindi ako umimik. Bukod doon, maganda ang trabaho ng tatay ko. Natatawang sabi ni Jack. Naniniwala siya na mabilis niyang mapapagaling ang kanyang ama pagkatapos niyang gawin ang mga table tasks.
Sa edad ni Nash, hindi magiging problema para sa kanya na ipagpatuloy ang pagiging amo ng pamilya kapag gumaling na ang kanyang katawan. Bukod doon, hindi nila kailangang matakot kay Lily at sa pangatlong elder pagkatapos gumaling si Nash. Haha, may alam ako tungkol sa White family. Nabalitaan ko na bumalik ka mula sa outside world at nanalo ka sa nakaraang martial arts competition na hindi sinalihan ni Lance White. Hinahangaan talaga kita sa pagiging stellar mo, kahit kababalik mo lang mula sa outside world. Naisip ko kung ano ang hitsura ng master na iyon. Sinong mag-aakalang makikilala kita ngayon? Natawa si Kayla at tuwang-tuwa. By the way, should I follow you guys to the White family tonight? Hindi ba nakakaabala ang pumunta ng gabing-gabi? Dapat mahirap ayusin ang tirahan at lahat ng iba pa, di ba? Natahimik si Jack ng ilang sandali. Mas mabuti kung umuwi ka at magpaalam sa iyong pamilya. Bukas, hintayin mo ako sa pasukan sa kabundukan ng alas 9 ng umaga, at bababa ako at sasanduan kita. Okay, mahusay. Ito ay hindi ka panipaniwala. Sino ang mag-aakala na mapapasok ako sa pamilyang White? Napatango naman si Kayla, kumikinang ang mga mata sa paggalang kay Jack. Sinamba niya si Jack pagkatapos niyang marinig ang kwento nito. Wala siyang ideya na makikilala niya ito ngayon. Handa pa siyang dalhin siya sa pamilyang puti at gawin siyang isa sa kanila. Sige, malapit na tayong matapos, kaya aalis na tayo. Umuwi ka na para ipaalam sa pamilya mo at magpaalam ng maayos. Tumayo si Jack at nagbayad ng pagkain bago umalis kasama si Selena. Tuwang-tuwa, bumalik si Kayla sa pamilya Lay ng masaya. Girl, where have you been? Bakit ka umuwi ng gabing-gabi? Nabalitaan ko sa kapitbahay namin na may malaking nangyari sa bayan ngayong gabi. Agad na sabi ng ama ni Kayla na si Lincoln Lane ang pumasok ang kanyang anak sa kanilang bahay. Naglakad-lakad ako. Haha, may nakilala akong mataas na tao. Natawa si Kayla, hindi mailarawan ang saya. Kabanata 1167. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, ang pamilya Mac ay ganap na tapos na para sa oras na ito. Nabalitaan kong nasaktan nila ang batang Panginoon ng pamilyang puti, at ang batang Panginoong ito ay may mataas na husay sa pakikipaglaban, isang Panginoon. Pinatay niya ang mga amo ng pamilya Mac, ang Panginoon ng pamilya, at si Autumn, na labis na ikinatuwa ng lahat, buntong hininga si Lincoln. Sino ang nakakaalam na ang karaniwang mayabang at nangingibabaw na pamilyang Mac ay magdurusa ng ganoong katapusan? Ang mga tao ay magiging napakasaya. Ang kapatid ni Lincoln, na nasa tabi nila, ay sumigaw, siguro kung ano ang pangalan ng Young Master White. Siya ay talagang matalino. Nabalitaan kong tinanong niya si Gaius kung ipagtanggol niya ang mga Maax. Pagkatapos, para mapatunayan ni Gaius ang kanyang kawalang kasalanan, hiniling niya kay Gaius na patayin ang kanyang sariling kapatid at pamangkin. Dahil si Gaius ang gagawa nito, hindi siya masusuklem ni Gaius. Nakangiting tumango si Kayla doon. Oo, matalino talaga siya, at sa tingin ko, ganoon din. Nagpatuloy siya sa pagsasalita habang nakatingin sa ama at tiyuhin pagkatapos nitong magsalita. Pare, pangalawang tiyo, may kailangan akong sabihin sa iyo. Aalis ako sa pamilya Lay bukas. Iwan ng pamilya Lay. Namula ang kanilang mga talukap sa biglang pagsabog, nagtataka kung ano ang nangyari sa mundo. Agad na sinabi ni Lincoln, saan ka pupunta? Ito ay isang pinagpalang lupain para sa pagsasanay. Kami, ang mga Lay, ay nagkaroon ng agrabyado sa buhay noong ang pamilyang Mac ay nangingibabaw sa lugar na ito. Ngayong ganap na ang pamilyang Mac, ang mga pamilyang tulad namin, na mas mahina lang ng bahagya kaysa sa kanila, ay magkakaroon ng mas magandang araw. Hindi na namin kailangang gumugol ng mga araw sa paglalakad sa yelo kung saan man lang, at ang chi ay makapal kung hindi ka mananatili dito, saan mo gustong pumunta. Agad din naman siyang kinumbinsi ng pangalawang tiyuhin ni Kayla. Oo, Kayla, pinag-iisipan pa namin na sanayin ka dito. Sa talento mo, hindi ka magtatagal at makapasok ka sa initial level ng demigod stage. Pagkatapos mong makalusot, magkakaroon ka ng pagkakataon kapag bumaba ang puti para pumili ng makakasama sa kanila kung sinuswerte ka. Bakit mo naisip ang umalis? Muli ay ngumiti si Kayla at, nang makita ang kanilang nag-aalalang mukha, ay nagpaliwanag, huwag kang mag-alala, hindi ako pupunta sa isang random na lugar. Pupunta ako sa White family. Nagkataon na nakilala ko si Young Master White ngayon, at hiniling niya sa akin na sumali sa White family nang makita niya kung gaano ako kagaling. Talaga? Napakagandang balita. Agad namang tuwang-tuwa si Lincoln at tumawa ng masigla. Mas makapal ang chi sa mga bundok, at higit pa riyan, makakakuha ka ng maraming chi congregation pills bawat buwan. Ito ang iyong gininto ang pagkakataon. Oo, ano ang pangalan ng Young Master ng White family na ito?
Talagang natalo niya ang isang tao sa unang yugto ng demigod level ng napakadali sa murang edad. Talagang master siya sa White family. May maaasahan ka dahil ni-refer ka niya, nakangiting sabi ni Lincoln. Siya, ang pangalan niya ay Jack White at siya ang tagapagmana ng pamilyang White ngayon. Paano iyon? Maswerte ba ako? Bahagyang inangat ni Kayla ang maselang ulo at may pagmamalaki sa mukha. Jack, ang ngiti sa mukha ni Lincoln ay napalitan ng maasim at ang gayong ekspresyon ay hindi isang kaaya-aya. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Kayla na tila hindi masaya si Lincoln kaya napakunot ang noo niya at nagtanong, "Bakit, padre?" Siya ang tagapagmana ng pamilyang puti at siya ang magiging pinuno ng pamilyang puti kung magplano ang lahat. Ano ang inaalala mo kapag siya ang magdadala sa akin sa pamilyang puti? Bumantong hininga si Lincoln at sinabi, mukhang ito ay isang mabuti at masamang bagay sa parehong oras. Kabanata 1168, Pare, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi kita maintindihan? Tinikat ni Kayla ang kanyang mga mata sa kanyang ama sa pagkabalisa. Hindi niya maintindihan kung paano magiging mabuti at masama ang pagpasok sa pamilyang puti at pagkilala sa anak ng Panginoon ng pamilyang puti. Ito ay malinaw na isang bagay na mahusay. Mapait na ngumiti si Lincoln at nagpaliwanag, maganda ito dahil makapasok ka sa White family at makakakuha ka ng mas mahusay na martial enhancement materials. Natural na masaya kami na makapagsanay ka sa White family dahil ang aming anak na babae ay mabilis na nagtagumpay at naging master ng demigod level. Sandaling huminto si Lincoln bago siya idinagdag, nasabi ko na rin na masama ito dahil nag-aalala ako sa kasalukuyang suliranin ng pamilyang puti, mukhang hindi masyadong maganda. Alam mo rin na hindi natutuwa ang unang ginang ng pamilyang puti kapag si Jack ang naging tagapagmana ng Panginoon ng pamilya at talagang gusto niyang patayin si Jack. Bukod doon, may mataas na posisyon sa pamilyang puti si Lily. Naintindihan ni Kayla ang ibig sabihin ng kanyang ama na si Lincoln. Pare, alam ko ang ibig mong sabihin. Natatakot kang masangkot ako pagkatapos kong sundan si Jack, hindi ba? Natatakot ka sa digmaang sibil sa loob ng pamilyang puti na magsisimula silang mag-away, tama ba ako? Oo, kung tutusin, si Jack ang nagdala sa'yo sa pamilyang puti. Kung hilingin niyang tumabi sa kanya sa mga sandaling iyon, hindi mo ba gagawin? Bukod pa riyan, mukhang lalong lumalala ang kalagayan ni Nash. Natatakot ako na kapag namatay siya sa lalong madaling panahon, maraming tao ang hahabol sa posisyon ng family master. Walang magawang tumango si Lincoln. Gusto ko ring makapasok ka sa White family, pero mukhang hindi ito magandang pagkakataon, lalo na kapag ipinakilala ka ni Jack sa pamilya. Paano kung galit din sa'yo ang unang madam? Huwag kang mag-alala, padre. Bakit niya ako tutukayin kung wala man lang akong posisyon? Duwag ka talaga. It'll mean something that the first madam had her eyes on me kung patronum or elder ako, pero isa lang akong nobody na ngayon lang sumali, at wala na silang panahon para isipin ako. Hindi nakaimik si Kayla sa mga kalokohan ng ama. Bukod dyan, talented talaga si Jack. Somebody smart din siya, kaya siguradong mag-iisip siya ng mga paraan para mahawakan ang mga isyu ng White family, kaya huwag kang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Hindi mo ba lagi kung sinasabi na ang pagsasanay ay labag sa kalikasan, at hindi ako matatakot sa kamatayan? Ano ang nakakatakot sa kamatayan? Sino ang gustong mamatay kung maaari kang manatiling buhay? Dumilim ang mukha ni Lincoln sa pagkontra. Talagang pagkakataon ito, pero kailangan mong mag-ingat, ha? Huwag kang pumanig kay Jack dahil lang sa siya ang naghatid sa iyo sa bundok, mahihirapan ka kapag hindi mo sinasadyang masaktan si First Madam o ang iba pa. Kailangan mong magsanay ng mabuti pagkatapos mong makapasok sa mga bundok. Magsalita ng kaunti maliban kung kinakailangan, at huwag maglakad-lakad, okay? Oo, naiintindihan ko. Tumango si Kayla. Pare, aalis ako bukas, kaya dapat ba tayong magdiwang ngayong gabi at magkaroon ng masarap na hapunan? Noon lang napangiti si Lincoln nang may pagmamalaki habang nagsasalita, oo. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon na may taong mula sa pamilyang Lane na makapasok sa pamilyang puti, kaya dapat talaga tayong magdiwang. Halika, hihilingin ko sa kusina na maghanda ng ilang mga pagkaing gusto mo. Samantala, bumalik sina Jack at Selena pagkatapos nilang kumain. Nagpahinga sila ng maayos sa gabi at kinaumagahan, bumaba si Jack para ihatid si Kayla sa bundok. Matapos ayusin ang tirahan para kay Kayla at ibigay sa kanya ang token upang ipakita na kabilang siya sa pangunahing pamilya ng White, bumalik si Jack sa bahay na tinutuluyan niyang mag-isa. Pagdating niya sa kwarto, binawi ni Jack ang kamay niya at may lumabas na maliit na peel furnace. Kabanata 1169. Honey, ano ito? Tanong ni Selena habang may pag-aalinlangan na nakatingin sa bagay.
Ito ay isang peel furnace, at maaari itong gamitin sa paglilinang ng mga table task. Kinailangan ko ng ilang pagsisikap para makuha ito, mga taon na ang nakararaan. Bukod sa peel furnace na ito, nakuha ko rin ang ilang mga recipe para sa mga first grade na table task noong panahong iyon. Ngumiti si Jackie at nagpatuloy, nga pala, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito dahil napakabihirang ng mga alchemist. Ang resulta ng pagsasanay pagkatapos ng pag-inom ng mga table task ay tiyak na mas maganda kumpara sa masiglang damo. Gayunpaman, ang mga Pildores ay nangangailangan ng lahat ng uri ng sangkap at hindi madaling maging isang alchemist. Mahal ko, hindi ko akalain na makakagawa ka rin ng mga table task, honey. Matagumpay ka bang nakagawa ng mga table task noon? Minsang sinabi sa akin ni Elaine ang tungkol sa mga ito. Ang sabi niya, ang paggawa ng mga ito ay nangangailangan ng matatag na lakas ng isip at mahusay na talento. Bahagyang nagulat si Selena. Minsan ay sinabi sa kanya ni Elaine na ang panahon ng pagsasanay ng isang tao ay magiging mas maikli pagkatapos uminom ng mga table task kumpara noong nagkaroon sila ng masiglang damo. Bukod dito, ang mga resulta na nakuha gamit ang mga table task ay higit na maaasahan dahil ang enerhiya sa mga table task ay na-filter, at tanging ang kakanyahan ang natitira. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Selena na si Jack ay talagang isang alchemist. Mahigpit na ngiti ang ibinigay ni Jack habang sumagot, mayroon akong mga recipe para sa first grade elementary level na pills, first grade intermediate level na pills, at isa para sa first grade high level na pills, ngunit ang mga ito ay medyo mahirap linangin. Nakahanap ako ng maraming set ng mga sangkap para sa aking first grade elementary level na pills, ngunit nabigo ako ng maraming beses sa pagtatapos ng elementarya, 2 beses akong nagtagumpay sa pag-cultivate sa elementarya. Huminto muna si Jack bago siya nagpatuloy, so, first grade elementary alchemist lang ako ngayon. Hindi madaling matutunan ito ng mag-isa ng walang patnubay ng guro. Medyo maganda na nakakapagtanim ka ng first grade elementary peel kapag nag-aaral ka lang nito. Siguradong gaganda ka sa hinaharap. Ngumiti si Selena at nagpatuloy, hindi naman dapat isyo para sa iyo na magtanim ng tableta para gamutin ang lason ng iyong ama, hindi ba? Hindi ka mabibigo, di ba? Hindi ako mabibigo dito dahil hindi ito naglilinang ng mga table task, nakangiting sabi ni Jack. Pinapino ko lamang ng bahagya ang mga halamang gamot upang madagdagan ang kanilang bisa, at hindi ito napakahirap. Maraming mga tao na nagsasanay ay may kakayahang magtanim ng gayong mga gamot sa pagpapagaling, ngunit hindi ito katulad ng paglilinang ng mga Pildores, ngayon ay wala na itong kwento. Naghanda si Jack na simulan ang paglilinang pagkatapos niyang magsalita. Maaari niyang simulan ng isang maliit na apoy gamit ang kanyang chi, ngunit kailangan niyang maramdaman at kontrolin ang temperatura at lakas ng apoy gamit ang kanyang mental na kapangyarihan. Di nagtagal, nagtagumpay si Jack sa paglilinang ng mga table task at nagkaroon ng kabuoang 5 Pildores. Si Jack ay nagkaroon ng mga bala ng pawis sa kanya sa oras na makumplito niya ang paglilinang, hindi ito madaling makamit. Ito ay isang tagumpay. Mahal, gamutin natin ama. Napangiti si Jack at inilayo ang furnace. Hinailan niya si Selena at tinungo ang tirahan ni Nash. Kabanata 1170. Pagdating sa pinto ng kwarto ni Nash, nakita ni Jack at Selena si Joanne nakausap si Nash sa loob. I heard that Jack sneaked out. I really don't know why he does that, considering how dangerous it is right now. Halatang nag-aalala para kay Jack si Nash na nakahiga sa kama. Alam niyang sa simula pa lang ay gusto na ni Lily na tanggalin si Jack, alam niyang naiinis siya na kinuha ni Jack ang posisyon na pagmamayari ni Lance at naging tagapagmana ng family master. Ang kanyang urge na alisin si Jack ay tumataas. Masyadong delikado para kay Jack na iwan ang pangunahing pamilya dahil iyon ang gininto ang pagkakataon ni Lily na kunin siya. Hindi mo kailangang mag-alala, hindi aalis si Jack sa pangunahing pamilya kung hindi siya sigurado sa kanyang sarili. Dapat ay may sapat na tiwala siya upang umalis sa bahay, at tiyak na mayroong isang napakahalagang bagay na nagtulak sa kanya upang gawin iyon. Umupo si Joanne sa tabi ng kanyang karaniwang banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Bumalik na siya kahapon, kaya wala kang dapat ipag-alala. Sa labas ng pinto, ninakawan ni Selena si Jack at ngumiti sa loob. Baka mabawasan ang prejudice ni Jack kay Nash pagkatapos niyang marinig ang pag-aalala ng kanyang ama sa kanya. Napatingin si Jack kay Selena habang naglalakad silang dalawa papasok ng kwarto. Naku, Jack, nagkataon lang. Pinag-uusapan ka lang namin, at narito ka, nakangiting sabi ni Joanne nang makita siyang papasok. Lumapit si Jack sa kinaroroonan ng kama at nagsalita, pare, ina, may magandang balita ako sa inyong dalawa. Matagumpay kong natanim ang mga halamang gamot para maalis ang lason sa katawan ni Itay.
Lumabas ako sa pagkakataong ito para maghanap ng mga halamang gamot at naniniwala akong gagaling si Itay bukas o bukas pagkatapos niyang inumin ang aking gamot. Talaga, naningkit ang mga mata ni Joanne nang marinig niya ito, na tuwang-tuwang lumingon kay Nash habang bumubulusok. Nash, narinig mo ba iyon? Lumabas ang anak mo para maghanap ng mga halamang gamot para sa iyong lunas. Narinig ko siya. Hinaan mo ang boses mo para hindi ka marinig ng iba. Excited na rin si Nash. Wala akong pakialam kung gumagana ang gamot na ito o hindi. Wala akong pakialam kung mamatay ako dahil sa gamot na ito na itinaya ni Jack ang kanyang buhay upang makuha para sa akin. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa kamatayan at uminom ng isa sa mga pills. Nakapagtanim na ako ng 5 pills at kailangan mong uminom ng isa para sa 3 beses araw-araw. Baka makababa ka sa kama para makipag-usap bukas ng gabi. Mapait na ngumiti si Jack at nagpatuloy, gayunpaman, inirerekomenda ko na huwag kang magbahagi ng anumang bagay tungkol sa iyong pisikal na mga pagpapabuti. Ang ikatlong elder ay nag-retreat para sa pagsasanay, ngunit sa palagay ko ay may binabalak ang matandang fox na iyon. Dapat nating kunin ang pagkakataong ito upang makita kung sino ang nagpapaplano at kung sino ang hindi. Tumanggaw si Nash bilang kasiyahan pagkatapos niyang marinig ito. Haha, mukhang napaka-confident ng anak ko sa gamot na ito. Marami na akong hiniling na tanyag na doktor na pagalingin ako dati, pero wala ni isa sa kanila ang siguradong gumaling sa akin. Ni hindi nila matukoy kung ano ang kondisyon ko. Natatawang sabi ni Jack habang nakaupo sa gilid ni Nash. Maaaring ito ay dahil naisip nila na ito ay walang kakaiba, nag-iisip ng anuman maliban sa pagkalason. Uminom si Nash ng tableta at sinabing, wala akong mataas na pag-asa na gumaling, ang tanging naisip ko lang ay kung makikita ko kayong dalawa bago ako umalis. Sinong mag-aasam na ang aking anak na lalaki ay napakatalino at may ganoong mahusay na mga kasanayan sa medikal. Ito ay isang malaking sorpresa para sa akin. Kabanata 1171. Pinag-isipan ito ni Jack at sinabi kay Nash, pare, medyo magulo kung talagang gusto ni Lily at ng third elder na labanan tayo pagkatapos mong gumaling, kaya dapat mong paghandaan iyon. Mataimtim na tumanggo si Nash. Kung ganoon nga talaga, tiyak na mawawala ang aming pamilyang puti sa 8 pamilya ng anino. Hindi makikilala ng 7 pamilya ang aming katayuan, ngunit wala akong pakialam doon. Dati akong nagmamalasakit dito, ngunit mas nagiging malinaw sa akin ang mga bagay pagkatapos kong ma-poison. Paano kung pamilya kami ng anino? Paano kung hindi kami? Ganyan ang mga pamagat na sinabi ni Joe at Hin. Kontento na akong makasama kayong dalawa at magkaroon ng tahimik na buhay. Hinding-hindi ako papayag na saktan ka ni Lily. Sige, pare, magpahinga ka ng mabuti. Magdadahilan na kami ni Selena ngayon. Tumanggaw si Jack, naniniwala akong gagaling ang katawan mo bukas. Tumanggaw si Nash, panatag sa ideya. Malamang na nakakapagod ang ilang araw para sa iyo. Salamat sa pagtataya mo ng iyong buhay doon para sa akin. Walang nakakapagod dito. I held prejudice against you because of what others did, but such a misunderstanding has resolved. Ngumiti si Jack at maya-maya ay umalis kasama si Selena. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumitaw sa silid ni Lily. Magalang na binati ng matanda si Lily bago siya nagsalita, unang ginang, nakatanggap kami ng balita tungkol sa mga bagay na gusto mong i-update. Si Jack at ang kanyang mga subordinate ay pumunta sa Soul City pagkaalis nila sa lugar na ito, at ang binata na iyon ay nagdulot ng malaking kaguluhan pagkarating niya sa Soul City. Madaling makakuha ng balita tungkol sa kanya dahil napuksan niya ang isang buong pangalawang klaseng maharlikang lugar at kumalat ang balita tungkol sa napakalaking lugar na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Lily nang marinig ang ulat nito. Kakaiba, sinadya bang pumunta ng Soul City ang lalaking iyon para magkaroon siya ng gulo sa mga makapangyarihang tao na ito? Kailangan ba niyang gawin iyon? Bukod doon, siya ang White Family Master Inheritor. Hindi ba't ibinababa niya ang kanyang posisyon kapag nanggugulo siya sa iba? Mapait na ngumiti ang matanda at sinabing, sa tingin ko ay hindi niya sinasadyang pumunta doon para maghanap ng gulo. Nabalitaan ko na pumunta siya sa auction house para sa mga halamang gamot at bumili ng halamang gamot sa mataas na presyo. Nagkataon na sinaktan siya ng mga taong iyon dahil dito. Mga halamang gamot, bumilis ang tibok ng puso ni Lily nang marinig iyon. Sinadya ni Jack na pumunta sa Soul City para maghanap ng mga halamang gamot. Narinig niya na si Jack ay mahusay at bihasa sa medisina. Naghahanap ba siya ng gamot para gumaling si Nash? Nagsimulang mag-alala si Lily sa ganoong pag-iisip nang agad niyang tinanong ang matanda, anong mga halamang gamot ang binili niya. Inimbestigahan mo ba iyon? Kumunat ang noo ng matanda. Iyon, hindi ko alam.
Ang aming mga tao ay nagmamadali doon, at nakatanggap sila ng balita tungkol dito habang sila ay nasa eroplano. Tumango si Lily at mariing nagsalita, kailangan mong makakuha ng eksaktong balita tungkol sa kung anong uri ng mga halamang gamot ang binili ng lalaking iyon. Opo, ma'am. Tumango ang matanda at agad na umalis. Kabanata 1172. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Lily pagkaalis ng matanda, ang pag-aalala ay bumabalot sa kanyang isipan gaya ng ginagawa niya. Narinig ko na si Jack ay may pambihirang kakayahan sa medisina. Naghanap ba siya ng lunas para kay Nash? Nagsimulang kausapin ni Lily ang sarili, ngunit hindi nagtagal ay umiling siya. Imposible iyan. Ang unang elder ay nagdala ng maraming mga doktor na gumagawa ng milagro noon, ngunit ang mga taong iyon ay hindi man lang matukoy ang kondisyon ng katawan ni Nash. Paano siya mapapagaling ni Jackie? Siguradong naghahanda siya ng gamot para sa kanyang kapatid na si Fernando. Ang pag-iisip ni Lily ay nagpakalma sa kanya nang magsimula siyang kumalma, sa ilalim ng impresyon na si Jack ay naghahanap ng mga halamang gamot upang gamutin si Fernando. Tiniyak ng ikatlong elder na walang normal na tao ang makakakilala sa lason sa katawan ni Nash, at kakaunti lang ang makakakilala nito. Dahil ang mga sintomas ng lason na ito ay mas mukhang hika, maraming mga doktor ang maaaring pretuhin ito ng ganoon. Ang resulta ay isang tiyak na kabiguan. Dahil mayroon siyang sapat na libreng oras, sinimulan ni Jack na magtanim ng mga table tasks na may 2 set ng mga halamang gamot sa pagbalik niya sa kanyang silid. Wala siyang maraming sangkap sa sandaling iyon, at mayroon lang siyang ilang sangkap sa elementarya sa unang baitang na gagawa ng mga table tasks sa elementarya sa unang baitang. Gayunpaman, ang mga tabletang ito ay angkop para sa mga taong nasa antas ng mga Grandmaster o Demigod. Kabilang sa mga ito, ang mga Grandmaster ay magkakaroon ng mas mahusay na mga resulta kung gagamitin nila ito. Kaya naman, binalak ni Jack na hayaan si Selena na gamitin ito kapag nalampasan niya ang antas ng Grandmaster. Ang mga naturang first grade elementary pills ay halatang walang silbi para kay Jack, kinailangan niyang uminom ng first grade premium level na mga table tasks para sa magagandang epekto. Sa kasamaang palad, hindi man lang siya makapagtanim ng mga first stage na intermediate level na table task, pati na sa unang stage na mga premium level na table task. Bukod pa riyan, wala siyang masyadong mga ganitong sangkap sa kanya. Gabi na nang matapos niya ang kanyang pagtatanim. Kinuha ni Jack ang first stage premium spirited grass pagkatapos niyang maghapunan kasama si Selena. Ang masiglang damong ito ay isa sa mga gantimpala na napanalunan ni Jack sa kompetisyon. Binalak niyang magtanim ng damo upang madagdagan ang kapangyarihan nito. Kahit na wala siyang pambihirang tagumpay at pumasok sa intermediate stage ng tunay na antas ng Diyos, maaari siyang magkaroon ng kaunting pagpapabuti. Matagumpay na nilinang ni Jack ang masiglang damo noong hating gabi kaya natulog siya. May inggit ang iba kay Jack kung alam nila kung gaano niya kabilas malilinang itong first level premium grade spirited grass. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang first level na premium grade spirited grass, at ang enerhiya sa loob nito ay hindi maihahambing sa iba pang masiglang damo. Kinaumagahan, dumating si Joanne na naghahanap kay Jack sa tuwa. Jack, may magandang balita akong ibabahagi. Sinabi sa akin ng tatay mo kaninang umaga na napakaganda ng epekto ng gamot mo, kaya't naramdaman niya ang pagbuti ng kanyang katawan, lalo na noong nakaraang gabi pagkatapos niyang samuka ng ilang subo ng kulay itim na dugo. Kailangang may lason na dugo, oo. Sumulat ang kaligayahan sa buong mukha ni Joanne. Hindi may tatago ang pagmamahal niya kay Nash, at makikita sa kanyang masayang ekspresyon na alam niyang gagaling si Nash. Oo, tumango si Jack. Tiwala ako sa pagluna sa kanyang lason. Ang tanging bagay na inaalala ko ngayon ay ang sitwasyon ni Fernando. Napakagulo ng kanyang sitwasyon, at kailangan nating kunin ang sinaunang balumbon. Huminto si Jack dito bago siya idinagdag, sa kabutihang palad, ang kanyang katawan ay ganap na nagyelo, at walang pagmamadali sa mga bagay-bagay. Hindi ito magiging isyo kahit na gumugol tayo ng 2 hanggang 3 taon upang makuha ang sinaunang aklat at magkaroon ng solusyon sa paggamot. Bahagyang bumagsak ang masayang ngiti ni Joanne na para bang Simon Gott, ngunit napalitan ito ng isang mapait na ngiti. Jack, kailangan kong sabihin sa iyo ang ilang masamang balita. Ang Syro Pearl ay talagang isang mahalagang bagay, at maaari itong ganap na mag-freeze ng isang tao, ngunit mayroon pa rin itong sariling mga limitasyon, at iyon na ang oras. Ang epekto ng Syro Pearl ay bumaba pagkatapos ng 3 taon, at ang yelo ay unti-unting natutunaw. Ibig sabihin, 3 taon ka lang, Jack. Sinabi ito sa akin ng iyong ama at gusto niyang sabihin sa iyo, ngunit hindi niya alam kung paano. 3 taon. Kabanata 1173. Bumagsak ang ekspresyon ni Jack nang marinig niya iyon. Kung mayroon lang siyang 3 taon, wala siyang oras na sayangin.
Kinailangan niyang makuha ang kanyang mga kamay sa sinaunang balumbon at mabilis. Mapait na ngumiti si Jack. Sige, naiintindihan ko, sagot niya. Makalipas ang 2 araw, tuluyan nang gumaling ang katawan ni Nash. Inilihim ito ni Nash sa lahat maliban sa kanyang 2 pinagkakatiwalaang tao, si Titus at ang unang elder na si Kenneth. Tuwang-tuwa sina Titus at Kenneth nang marinig ang balita ni Nash. Sa kabila ng kanilang kagalakan, gayunpaman, hindi sila mapakali upang itago ang gayong sikreto. Nagdusa sila sa katahimikan para dito. Lumipas ang 1 pang araw at tuluyang lumabas ang 3 elder sa kanyang silid. May ngiti sa labi at dali-dali siyang pumunta sa tirahan ni Lily. Bakit ang bilis mong lumabas? Sumugod si Lily nang makita si Wade. I have a really bad feeling. Bago ka pumunta sa retreat, lumabas si Jack kasama sina Lana at Ethan. Natigilan si Wade nang marinig iyon. Anong ibig mong sabihin, lumabas sila? Isa itong magandang pagkakataon para patayin siya. Hindi ka ba nagpadala ng sino man upang patayin siya? I did. Sigh. This guy is really at the initial stage of the real god level. Ang kawalang ingat ni Dean ang nagbunsod sa kanya na mapatay sa kanilang mga kamay. Si Yolanda ay tumakas at tumakbo pabalik dito dahil nasaktan siya sa pag-atake ng 3 taong iyon. Napabuntong hininga si Lily. Ano kaya ang ginawa natin? Mahihirapan lang siyang patayin ngayon dahil nakaligtaan tayo. Napakagandang pagkakataon. Ang taong ito ay hindi na lumalabas sa pamilyang puti. Nagtatago siya sa kanyang silid upang magsanay, at sa palagay ko ay alam din niya na hindi madaling umalis sa bakuran. Paunang yugto ng tunay na antas ng Diyos. Nagulat din si Wade nang marinig niya ito. Ang talino talaga ng binatang ito, mas talented pa siya kesa kay Nash noong bata pa siya. Bukod doon, ang talino niya talaga. He'll grow into something powerful if we allow him to grow like this. Oo, masakit ang ulo ko ngayon, at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kumunat ang noo ni Lily at tinanong si Wade, bakit ang bilis mong lumabas? Nabigo ka bang itaas ang iyong galing sa pakikipaglaban? Si Wade, instead, smiled as he divert, bumalik na ba si Lance? May balita na ba? Nakaramdam ng init sa kanyang puso si Lily nang makita kung paano inalagaan ni Wade ang kanyang anak, kaya sumagot siya, oo, walang nagbago, walang balita. Sigh, patay na ba talaga siya? Malamig na ngumiti si Wade. Hindi man patay si Lance, hindi siya papayag na makabalik siya ng buhay. Nag-ilusyon si Lily sa pag-iisip na makakabalik pang buhay si Lance. Lumapit siya at niyakap si Lily sa baywang nito bago ito nakangiting tiniyak, nakalusot na ako, at nasa peak stage na ako ngayon ng tunay na antas ng Diyos. Hindi ako natatakot kahit ang unang elder ngayon. Kabanata 1174. Ano? Matalim na paghinga, unti-unting sumili ang ngiti sa mukha ni Lily habang gulat na hinawakan niya ang balikat ng 3rd elder. Ikaw, talagang nalagpasan mo na, nakalusot ka na at nakapasok ka na sa peak stage ng totoong god level. Ibig bang sabihin ay ka-level mo si Nash? Ang 3rd elder ay tumawa sa kasiyahan. Haha, syempre, si Nash ay walang kondisyon para lumaban ngayon. Ang unang elder at ang iba pa ay nasa huling yugto ng tunay na antas ng Diyos, kaya kahit ang unang elder ay hindi makakalaban sa akin ngayon. Ako ang may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban sa buong pamilyang White, at ako ang pinakamalakas na manlalaban sa pamilyang Puti. Kukunin ko ang titulong Panginoon ng pamilya sa pagkakataong ito. Napakaganda. Nako, napakaganda. Bahagyang natuwa rin si Lily at sinabi kay Wade, Wade, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Pagkatapos mong maging family master, kailangan mong panatilihin ang posisyon na ito para sa anak ko sa hinaharap. Agad nang umiti si Wade, huwag kang mag-alala, mahal ko. I treat Lance as if he's my own son. I won't have this chance kung hindi mo palihim na nilason si Nash. Don't you worry, I'll only be the family master for a maximum of 2 years. I'll give this position to him after he return. Sige, tiyak na babalik si Lance. Talagang babalik siya. Tumanggaw si Lily. Alam niya na para maging Panginoon ng pamilya ang kanyang anak, kailangan niyang payagan si Wade na kunin ang posisyon sa isang tiyak na panahon. Kung hindi, sa huli ay makukuha ni Jack ang posisyon na iyon. Si Jack ay isang illegitimate child lamang, ang batang ipinanganak ni Nash at Joanne sa labas ng mundo nang walang pahintulot niya. Ang pagkamuhi niya kay Jack ay parang inukit sa kanyang mga buto. Maaaring hindi niya pinansin ang mag-ina kung nanatili lang sila sa labas ng mundo at hindi na bumalik sa pamilyang White. Gayunpaman, ang pagbabalik ni Nash kay Jack matapos mawala si Lance ay lubos na nagpagalit kay Lily. Hindi niya pinayagang kunin ni Jack ang pag-aari ng kanyang anak. Kaya naman, handa siyang gawin ang lahat para kay Lance na maging master ng pamilyang Puti.
Gayunpaman, nagsimulang sumimangot ang ikatlong elder sa sandaling ito. Ang tanging bagay na inaalala ko ngayon ay ang katapatan ng marami kay Nash White. Sasalungat ba ang iba sa pagiging amo ng pamilya? Tutol. Si Lily ay may masama at masamang tingin sa kanyang mga mata. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na sumalungat dito. Gusto kong makita kung gaano karami ang hindi natatakot sa kamatayan. Ngayong nakalusot ka na, kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang iba, matatakot kapag napatay natin si Nash, unang elder, at pangalawang elder. Kapag napatay ang makapangyarihang mga unit na ito, ang iba ay walang magagawa kundi sumunod. Naisip ito ni Lily at agad na idinagdag, at saka, kailangan nating patayin si Jack. Ang taong ito ay talagang may talento, at siya ang magiging pinakamasama nating kaaway kung hahayaan natin siyang lumaki sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Tumanggo ang ikatlong matanda. Hindi lang natin kailangang patayin ang una at pangalawang elder, kailangan din nating patayin ang kasambahay na si Titus. Siya ang pinakatapat na tagasunod ni Nash. Ang pagpatay sa mga taong ito ay magiging babala sa iba. Pagkatapos nilang mamatay, ako ang magiging pinakamalakas sa buong pamilyang White. Sino ang magiging Panginoon ng pamilya kung hindi ako? Wala ring makakapidyaw sa akin. Walang problema, huwag kang mag-alala, hindi tanga ang mga Lagorios. Gayunpaman, kailangan mong tiyakin na papatayin mo ang unang elder, si Nash, at ang iba pa para maging kumbinsido ka. Kung susuportahan kita mamaya, tiyak na nasa tabi mo rin ang mga Lagorios, payo ni Lily. Tama, bukod doon, magagamit ko rin ang katotohanang hindi alam ng unang elder ang tungkol sa aking tagumpay. Mas madaling patayin siya kapag hindi niya inaasahan. Kabanata 1175. Inihayag ni Wade ang kanyang opinyon. Paano bukas? Bukas na lang natin igagalang ang mga ninuno, kaya tiyak na ibababa na nila ang kanilang pagbabantay. Kailangan mong lihim na salakayin ang unang elder noon, at wala nang dapat ikatakot kapag namatay ang unang elder. Mungkahi ni Lily pagkatapos ng isang tahimik na sandali ng pagsasaalang-alang. Oo, muntik ko nang makalimutan ang bukas. Nakalimutan ko na sana kung hindi mo nabanggit. Bukas, kailangan nating pumunta sa likod ng bundok para magbigay galang sa mga ninuno. Haha, anong pagkakataon? Marami rin sa mga branch family master ang nandoon, at magagamit ko ang pagkakataong ito para ipahayag na ako na ang bagong family master sa harap nila. Haha, ang pag-iisip na maging Panginoon ng pamilya ay labis na ikinatuwa ni Wade. Oo, maaari naming opisyal na utusan ang mga pamilya ng sangay na ibigay ang mas maraming martial enhancement material hanggat gusto namin. Hindi namin kailangang matakot na malaman ni Nash. Dagdag ni Lily. Oo, tama ka. Ako na ang magiging pinuno ng pamilyang puti mula bukas. Sa gayon, maaari na tayong magtulungan upang pamahalaan ang pamilyang puti, at sigurado akong mapapamahalaan natin ito ng maayos. Nakangiting itinaas ni Wade si Lily sa kanyang mga bisig at naglakad patungo sa kama. Inilibot ni Lily ang kanyang mga mata kay Wade at sinabing mapang-akit, bastos ka. Nang sumunod na hapon, marami sa mga puno ng pamilya ng sangay ang sumugod upang makiisa sa okasyon ng pagbibigay galang sa mga ninuno ng pamilyang puti. Dumating sina Lancelot, Chad, at ang iba pa sa tirahan ni Jack ng gabing iyon. Young Master Jack, hindi namin alam kung bakit pero kanina, dumating sina Dean at Yolanda Lagorio sa branch family na hinahanap ka. Tinanong nila kung pumunta ka ba doon at nag-alala kami dahil dito. Natatakot kami na baka may mangyari sa iyo. Nakakatuwang makita kang malusog at ligtas ngayon. Bulyo ni Lancelot, ito ang nangyari. Nagplano akong umalis sa pamilyang puti noong nakaraan, at alam kong tiyak na magpapadala si Lily ng mga taong papatay sa akin, kaya sinadya kong ilabas ang balita, sinabi ni Jack sa lahat ang buod ng nangyari. Sino ang nakakaalam na papatayin ni Yolanda si Dean sa pinakamahalagang oras? Mukhang si Yolanda ay isang taong dapat pagkatiwalaan. Hindi na napigilan ni Chad at sumagot pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Jack. Marami sa mga Lagorio ang nakatanggap ng malaking pangangalaga mula sa Panginoon ng pamilya pagkatapos nilang makarating sa pamilyang puti. Ang ilan sa kanila ay naiintindihan pa rin kung paano magpasalamat at nasasabi ang tama sa mali. Oo, tumanggaw si Jack at sinabing, nabalitaan ko na lumabas na ang matandang Wade mula sa kanyang pag-urong. Iniisip ko kung lumabas na siya dahil nasira na niya ang kanyang galing sa pakikipaglaban, o maaga siyang lumabas para sumama sa okasyon ng pagdarasal ng mga ninuno. Natatakot ako na ang taong ito ay maaaring maging todo out kung talagang naabot niya ang kanyang tagumpay. Kabanata 1176, natigilan sa sinabi ni Jack, na pabuntong hininga ang lahat. Napalunok ng laway si Chad dahil sa kaba. Sinasabi mo na ang pangatlong elder ay may intensyon na magrebelde.
Paano ito posible? Siya ay isang miyembro ng pamilyang puti. Bulalas niya. On the other hand, Lancelot responded, "To be honest, this guy is really daring." He dared to scheme with First Madam and adjusted the material submission from 70% to 80%. He's already that brazen, so ano pa ba ang hindi niya magawa? I think he might have been planning to take over the position of family master since long ago. F***sake, hindi ba tayo magkakaproblema kung talagang nakalusot siya? Nag-aalalang sabi ni Mason. Kung tutuusin, ang kalusugan ng master ay lumala at hindi niya talaga kayang lumaban. Ang third elder at first elder ay orihinal na may parehong kapangyarihan sa pakikipaglaban, ngunit ang unang elder ay hindi makakalaban sa third elder kung siya ay nakalusot. Tama. Kung papatayin ng matandang bastard na ito ang ating unang elder, walang sino man sa White family ang makakapigil sa kanya. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Lancelot habang iniisip iyon, nangingibabaw ang mga pag-aalala sa kanyang sentido. Hindi lang ito ang issue. Ang pinakamahalagang punto ay maaaring tumayo ang unang ginang kasama niya. Kung pinangunahan ng unang ginang ang ilan sa mga Lagoriyo na suportahan ang ikatlong elder upang maging Panginoon ng pamilya kapag nawala na ang unang elder at pangalawang elder, maraming tao ang kailangang sumang-ayon para lamang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa ganoong paraan, siguradong makukuha ng matandang bastard na iyon ang titulong Panginoon ng pamilya, wika ni Jack habang walang pakialam sa kanya. Naisip ito ni Chad at sinabing, makikipagtulungan ba sa kanya ang unang ginang? Bagamat nagtulungan sila sa paglustay ng maraming martial enhancement material, hindi ba't laging umaasa ang unang ginang na ang kanyang anak ay maging Panginoon ng pamilya? Paano niya papayagan ang matandang bastard na si Wade White na maging Panginoon ng pamilya? Ang ngiti ni Jack ay nahuli sa kanila, para bang inaasahan na niya ang lahat. Sobrang tuso si Wade White, kaya sino ang nakakaalam kung paano niya niloko ang unang ginang? Sa tingin ko ginamit siya ng matandang bastard na iyon, pinaglaruan siya. Kahit anong mangyari, kailangan nating maging mas maingat para bukas. Naiintindihan. Tumango ang lahat at umalis sa ilang sandali. Hiniling naman ni Jack ang unang elder, Kenneth White, second elder, Weston White, at Titus White na makipagkita sa kanya sa tirahan ni Nash. Young Master Jack, maaari ko bang malaman kung bakit tayo hinihiling na pumunta dito ng gabing-gabi? Nagdududang tanong ni Kenneth at ng iba pagkarating nila. Ang matandang bastard, si Wade White ay lumabas na mula sa kanyang pag-urong, at wala ni isa sa atin ang nakakaalam kung nakalusot siya. Kailangang maging maingat ang bawat isa sa inyo bukas, lalo na si First Elder. Natatakot ako na baka bigla kayong atakihin ng lalaking iyon kapag nakalusot na siya. Kung tutuusin, kayo lang ang hadlang sa kanyang daraanan. Ang ikalawang elder at kasambahay ay hindi kasing lakas ng kanyang husay sa pakikipaglaban. Mapait na ngumiti si Jack at nagpatuloy, hindi rin ako sigurado kung nag-o-overthink ako, pero kahit anong mangyari, mag-iingat ka bukas. Baka bukas masunurin ang matandang bastos na ito kung hindi siya nakalusot, pero hindi siya kikilos ng tapat kung ganoon. Paano iyon posible? Malaki ang naiambag ng ikatlong elder sa pamilyang puti. Paano niya magagawa ang ganito, kahit na hindi kanya gusto? Halatang nagulat ang pangalawang elder nang maisip niya ito. Haha! Pinapaalalahanan ko lang kayong lahat na mag-ingat. Malalaman ng lahat kung nakalusot ang third elder, sabi ni Jack sabay tawa. Sige, salamat sa paalala, Young Master Jack. Lahat tayo ay gagawa ng mga hakbang sa pag-iingat bukas, sabi ng unang elder sabay tango. Kinabukasan, ang lahat ay handa nang pumunta sa likod ng bundok upang manalangin sa mga ninuno sa hapon. Kabanata 1177. Matapos maghanda ng maraming tribute, naglakad si Nash patungo sa likod ng bundok na ay nalalayan ni na Joanne at pangalawang Madam Lizzie. Hindi nagtagal, dumating ang mga tao sa likod ng bundok. May isang sementeryo sa lugar kung saan inilibing ang mga ninuno ng pamilyang puti. Isang malaking tipak ng bato ang tumakip sa pasukan ng sementeryo, at nagbigay ito sa lahat ng malungkot, solemne na pakiramdam. Pagkatapos ayusin ang mga pagpupugay para parangalan ang mga ninuno, si Titus ay nagpakita sa harap ng karamihan at nagsabi ng maraming mabubuting salita. Pagkatapos ay sinabi niya sa karamihan, yumukod. Agad na yumuko ang lahat. Ang ikatlong elder ay sadyang tumayo sa likod ng unang elder sa lahat ng oras, at sa sandaling iyon, si Chi ay bumangon mula sa kanyang palad. Buong lakas niyang hinampes ang likod ng unang elder. Ang unang elder ay nagbabantay laban sa ikatlong elder. Nagulat siya nang maramdaman ang paggalaw sa likod niya at agad na nag-concentrate ng manipis na layer ng protective chi layer sa katawan niya. Ang kanyang protection na chi barrier ay nagawang harangin ang pag-atake ng third elder sa tamang oras. Isang malakas na dagandong ang narinig habang nawasak ang chi barrier.
Ang pag-atake ng ikatlong Elder ay direktang dumapo sa likod ng unang Elder. Ang unang Elder ay pinalipad habang ang dugo ay tumalsik mula sa kanyang bibig. Bumagsak siya sa lupa pagkatapos. Anong nangyayari? Maraming tao ang agad na napaatras matapos nilang mapagtanto ang nangyari. Third Elder, ikaw. Tiningnan ng unang Elder ang Third Elder, nagulat at natatakot. Siya ay mapalad na siya ay may bantay laban sa ikatlong Elder, at iyon ang dahilan kung bakit mabilis siyang makapag-concentrate ng isang cheap protective layer. Bagamat nasaktan siya, hindi naman ganoon kalubha ang mga sugat niya. Kung hindi pa sinabi sa kanya ni Jack ang tungkol dito, ang pag-atake ni Wade ay makakagawa na ng kabuuan sa kanya, at maaaring hindi niya nagawang mabuo ang protective chi layer sa oras. Maaaring siya ay nasugatan ng husto. Maaaring siya ay namatay, kahit na. Haha, hindi mo akalain na magiging alerto ka at mabilis sa iyong mga paa, unang Elder. Naisip kong tapusin ka sa isang mabilis na galaw, sino ang nakakaalam na makakapag-react ka? Tumawa ng malakas ang ikatlong Elder at malakas na sinabi, gayunpaman, hindi mahalaga na mabilis ka. Nasaktan ka, at naabot ko na ang pinakamataas na yugto ng antas ng tunay na Diyos. Ang pagpatay sa iyo ngayon ay magiging kasing dali ng pay. Third Elder, ikaw. Talagang binaygo mo ako. Binaril ni Nash ang Third Elder ng nakakamatay na tingin. Nang mga sandaling iyon, si Lily, na tumabi kay Nash, ay nagningning ng masama. Pinisil niya ang kanyang kamay at may hawak na punyal, itinutok kay Nash. Mamatay ka. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ang anak ko ang Panginoon ng pamilya. Tatapusin kita, Nash White. Sa tingin mo nga, nagbabantay sa kanya si Jack. Lumitaw siya sa harap ni Nash sa isang iglap at sinipa ng malakas si Lily sa bahagi ng tiyan nito. Kabanata 1178, pinalipad si Lily, bumulwak ang dugo sa bibig niya. Lumipad siya ng ilang metro pabalik bago siya naabutan ni Wade. Tumigil sila at tumayo. Pinakamatanda miss, agad na tumakbo ang ilang Lagorios at balisang pinag-aralan si Lily. Gayunpaman, hindi nila maisip kung bakit sasalakayin ni Lily si Nash, sila ay mag-asawa sa loob ng mahigit 20 taon. Lily, anong lakas ng loob mong salakayin ang Panginoon ng pamilya? Tumayo si Titus at ang iba pa at galit na tumitig kay Lily. Tumawa ng malakas si Lily sa mga sandaling ito. Haha, huwag mo akong sisihin dito, sisihin mo si Nash sa pagiging walang utang na loob na bastard. Nagsumikap ang mga Lagorios para tulungan ang pamilyang puti na maging matatag at maging isa sa 8 pamilya ng Anino. Siya naman, gusto niyang ibalik ang vixen na si Joan at gawing Jack, itong anak sa labas niya, ang family master inheritor. Lily, walang awa ka. Siyang Master Jack ay anak ng family master. At bakit ka pa nakabitin kung lumipas na ito sa loob ng maraming taon? Single ni Titus habang sinubuan si Lily ng mainit na titig. Bukod dyan, hindi ba normal na gusto ng family master na makipagkita sa kanila kapag alam niyang hindi na siya mabubuhay ng matagal? Bukod doon, wala kaming narinig tungkol kay Lance, at malamang ay patay na siya. Mabuti pang gumising ka na. Pumunta si Lance sa pinakadelikadong lugar, at walang mga kababalaghan mula sa ibang mga pamilya na sumama sa kanya ang bumalik. Wala nang anumang leads pagkatapos ng mahabang panahon, at siya ay nabubuhay pa rin. Tumahimik ka, sigaw ni Lily. Hindi pa patay ang anak ko. Napaka-talented niya, at siya ang pinakaangkop na tao para maging family master inheritor. Dapat siya ang magiging family master pagkatapos mamatay ni Nash. Bakit karapat-dapat din itong illegitimate child? Napabuntong hininga si Kenneth at nagsimulang, First Madam, stop being so stubborn. Young Master Jack being the family master inheritor is the best choice given our current circumstances. Can't you see his talents? He's much more talented than young Master Lance. Hindi ba maganda para sa atin na ipagpatuloy ang ating buhay bilang isang pamilya? Ang dalawa pang matatanda ng pamilyang puti ay humakbang pasulong at sinabing, mukhang hindi mapagpipilian ang kapayapaan sa loob ng pamilya, kung isa sa alang-alang kung paano pinili ni Lily na labanan si Nash. Kung hindi kaagad tumugon ang young master, pinatay na sana siya ni Lily. Haha, totoong walang ibang paraan. Tumawa ng malakas si Lily at sinabi sa mga tao, tapusin na natin ito ngayon. Bagamat ang anak ko ay hindi maaaring maging master inheritor ng pamilya, si Nash ay namamatay din. Papatayin ko kayong lahat ngayon at pagsisisihan ng lahat ang kanilang ginawa. Tama, sa anong batayan ng isang iligal na bata na bumalik mula sa labas ng mundo ay maaaring maging Panginoon ng pamilya? Malamig ding ngumiti si Wade. Lumitaw siya sa himpapawid sa isang iglap habang ang isang malakas na aura ay agad na lumabas mula sa kanya. Paano ito posible? Mukhang naabot niya ang pinakamataas na yugto ng antas ng tunay na Diyos. Bulalas ng mga tao nang maramdaman ang malakas niyang alon ng aura.
O aking Diyos, paano ito posible? Ang pinakamataas na yugto ng antas ng tunay na Diyos. Ito ang pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban. Marami sa mga pinuno ng pamilya ng sangay ang natakot. Alam nila sa kanilang loob na ang buhay ay magiging isang tunay na pakikibaka kung si Wade ang magiging Panginoon ng pamilya. Wade White, anong ibig sabihin nito? May balak ka bang magrebelde sa amin? Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Nash, hawak ang pag-asa na biro lang ang lahat. Nagtiwala siya sa ikatlong elder, at hindi niya akalain na gagawin ito sa kanya ng matandang bastard na ito. Haha, kailangan. Ba talagang kumpirmahin ito, Nash White? Kabanata 1179. Tumawa ng malakas si Wade at sinabi kay Nash, papatayin kita, Titus, Kenneth, ang iyong anak, at lahat ng iba pa. Pagkatapos, ako ang magiging White Family Master. Makinig ka sa akin, mga miyembro ng pamilyang Lagorio. Si Wade White ang may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban sa pamilyang puti sa ngayon. Kung ayaw mong mamatay, at naaangkop din ito sa mga miyembro ng pamilyang puti, lumapit ka. Malapit nang mamatay si Nash, at oras na para ilipat ang titulo sa iba. Malakas na sigaw ni Lily. Sumasang-ayon ako sa sinabi ng unang ginang. Si Jack ay isang manugang na nagpakasal sa pamilya ng kanyang asawa sa labas ng mundo. Nakakahiya para sa pamilyang puti kung siya ang magiging Panginoon ng pamilya. Iisipin ng mga tao, na ang pamilyang puti ay walang ibang mapagpipilian. Sinusuportahan ko ang ikatlong elder sa pagiging master ng pamilya. Gaya ng inaasahan, isang matandang lalaki mula sa pamilya Lagorio, na isa ring elder, ang proactive na naglakad at tumabi kay Lily. Ano ba, kara-rating ko lang sa White Family and Things Just. Hindi ni kaimik si Kayla habang nakatayo siya sa gitna ng mga tao. Sino ang nakakaalam na ang mga alalahanin ng kanyang ama ay magkakatotoo sa lalong madaling panahon? Wala na siyang magagawa. Kung tutusin, hindi kayang baguhin ng isang tulad niya ang sitwasyon. Young Master Jack, ang posisyon ay dapat ibigay sa may kakayahang tao. Ngayong ang third elder ay may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban, bakit hindi mo na lang siya bigyan ng posisyon bilang Family Master Inheritor? Dalawa pang matanda sa pamilyang White ang nag-alinlangan sa kanilang pananampalataya. Sa bagay, maayos naman ang pakikitungo ni Nash sa kanila at pinili nilang magsagawa ng panghihikayat sa mga sandaling ito. Tumingin pa ang isa sa kanila kay Lily at sinabing, unang madam, bakit hindi natin pabayaan sina Jackie at Nash kung kusa nilang isuko ang titulo ng Family Master? Paano kung kinikilala nila ang third elder bilang Family Master at suportahan siya? Nagdilim ang mukha ni Lily nang marinig ito. Sa tingin ko ay hindi. Kailangang mamatay ngayon ang unang elder, Jack, Nash at ang iba pa. Haha, nagyayabang kang magsalita. Wika ng nakangiting si Jack habang walang pag-aalinlangang lumakad pasulong, nakikita kung paano naging maingat ang mga tao sa kanya at gustong kumampi kay Lily at sa iba pa. Lily, walang sakit ang tatay ko. Nilason mo siya, hindi ba? Paano ito posible? Paano lason ng unang ginang ang Panginoon ng pamilya? Exactly. Paano siya kapag kasal na sila? Nagkaroon ng wave ng exclamation pagkatapos nilang marinig ito. Si Lily ay isang nakakakilabot, mabisyo na babae kung totoo ang sinabi ni Jackie. Haha, hindi mahalaga kung sabihin ko sa iyo ang totoo. Si Nash White ay walang sakit ngunit nalason, at ang lason na ito ay hindi madaling ma-detox. Tuluyan ang nalaglag si Lily at sinabing may malamig na ngiti sa mukha. Siya ang humiling nito. Siya ang nagpatawag kina Joan at Jack pabalik at ginawa pa si Jack na Family Master Inheritor. Hindi niya ako masisisi sa mga ginawa niyang pagpapakamatay. Diretso niyang tinitigan si Nash habang nagsasalita, hindi mo naman nakitang darating iyon, di ba, Nash White? Hindi mo naman siguro naisip na lalasunin kita, di ba? Haha, pero anong magagawa mo? Mamamatay ka, hindi, hihilingin ko sa third elder na patayin ang anak mo, si Jack, at ang kasintahan mo, si Joan, kung paano mo makikita ng mga mata mo. Hindi mo akalain na magiging ganito kakawalang puso. Nakaramdam ng kirot sa puso si Nash nang aminin ito ni Lily sa harap ng madla kahit na may kutob na siya sa nangyari. Mamatay ka, ka. Galit na galit ang pangalawang elder kaya pumikit siya at sumugod kay Lily. Kabanata 1180. Ang pangalawang elder ay mabilis ngunit ang pangatlong elder, si Wade ay mas mabilis. Mabilis na parang hangin, humarap si Wade sa pangalawang elder at inihagis ang kamao sa pangalawang elder. Ang puwersa ay namuo at sumabog ng nakakabingi, at ang impact ay nagpalipad sa pangalawang elder na parang saranggola na naputol sa tali nito. Ibinaba sa lupa sa pamamagitan ng gravity, bumulwak ang dugo mula sa bibig ng pangalawang elder. Haha,
Kahit na ang unang elder ay hindi ako kayang talunin, ngunit gusto mong patayin ang aking sinta kapag nasa intermediate level ka lang ng totoong Diyos, pangalawang elder. Tawa ng tawa si Wade nang makita niya kung paano samuka ng dugo ang pangalawang elder mula sa kanyang pag-atake. Lumapit pa siya kay Lily na ang daming nanonood at niyakap ito sa bewang. Binaril siya ng nahihiyang titig, ang namumula na si Lily ay sinubukang kumawala sa kanyang mga bisig. Ano ba ang kinatatakutan mo? Baby, malalaman din nila ang relasyon natin sooner or later. Hindi naman tayo pwedeng magpalusot ng ganito, di ba? Haha, buti na lang tumingin si Nash sa atin, baka mamatay siya sa galit ng wala tayong ginagawa. Ngini siya ng third elder, habang tumatawa siya. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa akin ngayon ay pagpapakamatay? Ako ang may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban ngayon habang pareho ang una at pangalawang elder ay nasaktan. Nakakaawa ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, at mayroon akong 2 hanggang 3 matanda sa pamilya ng Lagorio na handang makipag-away sa akin. Sa tingin ko lahat ng tao ay nakakakuha ng diwa ng mga bagay-bagay ngayon. Banidismaya mo ako, Lily. Sino ang nakakaalam na pupunta ka sa likuran ko kasama ang matandang bastard na ito? Namutla ang mukha ni Nash dahil sa galit at sa loob-loob niyang sinabi sa sarili na hindi karapat-dapat magalit ang babaeng ito. Maswerte siyang nakarecover ng buo, maaaring mamatay talaga siya sa galit kung nanatili ang lason sa kanyang katawan. Sinusuportahan ko ang third elder na maging Panginoon ng pamilya. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang 2 helmsmen ng pamilyang White ay lalakad pasulong sa sandaling iyon at tatabi sa third elder at Lily. Tingnan mo dito, lahat, kahit na ang mga miyembro ng pamilyang puti ay alam kung aling koponan ang pipiliin. Mga miyembro ng pamilyang Lagorio, ano pa ang hinihintay mo? Gusto mo bang suportahan ang pamilyang puti at labanan ako? Ako ang panganay na miss ng pamilyang Lagorio. Nakalimutan na ba ng lahat na dala ninyo ang apelyido ng Lagorio? Hinarap si Lily habang nakangisi. Sure enough, maraming Lagorios na kasama ni Lily ang lumapit din at tumabi sa kanila. Haha, mabuti, kamangha-manghang. Kung sino man ang nakakaramdam na ako, si Nash White, ay nagkasala, dapat kang pumanig sa kanila, mapait na tumawa si Nash habang nagsasalita. Gayunpaman, nagpapasalamat ako na walang sino man sa mga pamilya ng branch ang tumayo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa makasama ka. Tumayo si Lancelot at malakas na sinabi, tama. Nagsabuatan sina Lily at ang third elder at palihim na itinaas ang porsyento ng martial enhancement material na ipinasa namin. Hindi nila kami binigyan ng anumang opsyon na mabuhay at itinaas ito hanggang sa 80%. Paano natin masusundan ang gayong mga tao? Ngayon, tatayo ang pamilya ko sa branch sa tabi ni Master Nash, kahit nakamatayan ang kapalit nito. Ano? Itinaas nila ang porsyento ng martial enhancement material na ipinasa ng mga pamilya ng sangay. Ang mga bulungan sa mga matatanda at patron ay narinig kaagad pagkatapos. Hindi lang lihim na itinaas ang porsyento, tinaas pa nila ito sa 80%. Hindi ba ibig sabihin yun ay palihim silang kumuha ng 20%? Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.